Okay, gagawin po natin ang ating performance test sa EPP5 about publisher. So, sa ating desktop, double-click po natin ang publisher. So, magpapakita po yung display window na home. Okay, new and open. Pero babalik po tayo sa home na kung saan, okay, magpapakita yung size ng ating bond paper. So, i-click po natin yung more blank page sizes. From there, makikita po natin yung A4. Yun po yung piliin natin. May portrait or landscape, pero pipiliin natin yung landscape and then click create. So, ayan po yung ating mismong canvas. Punta tayo ng page design. Check natin kung tama po yung size ng ating, okay, bond paper. And then, okay, so kung okay po yan, punta tayo ng orientation. So, pwedeng portrait or landscape, pero magla-landscape tayo for now. We have also the margin. So, isaset po natin yung margins. Meron pong wide, moderate, meron din naman pong narrow, and meron din naman pong no borders or no margin. Pero for our activity, we'll be using narrow. So, dito po, pumunta po tayo ng insert and hanapin ng borders and accents. Sa borders and accents, so makakakita tayo ng mga borders and frames. Pwede po natin i-click yung more borders and accents para makita po natin lahat ng available kay Microsoft Office. So, andyan po yung mga pagpipilian. Pero sa activity natin to, for example, itatry po natin ang paggamit ng frame gamit ang open border. Pwedeng i-double click or i-click natin ito. And then sa baba, makikita natin yung insert button. So, set po siya as portrait. So, para ayusin natin siya ng landscape, click lamang po natin to, shape format, and then rotate into right 90 degree. Ayan po. So, iset lang po natin siya. May mga guides po tayo kung lalagpas po tayo sa margin. So, kung nakita natin, okay naman po siya. Next, let's go to insert. Then, insert shapes. So, all about po tayo sa okay, classroom cleaner. So, dito, lalagay po natin yung title. So, i-center lamang po natin siya. Okay? And then next, gusto nating palitan yung color ng ating shape. Punta tayo sa shape format and then shape fill. Okay, so, ayusin po natin yung color combination natin. For example, you wanted to use orange. So, orange po. Next, para sa text, punta tayo sa insert and then draw text box. Ida-drag lang po natin to and then itatype po natin kung ano yung magiging title ng ang ating activity. For this, we will use grade 5 Jasmine Cleaners. So, highlight natin yan, ayusin po natin, isi-center po natin, papalitan din po natin ng font, text, then pwede din natin i-adjust yung font size, okay? Then, pwede din natin siyang, may option tayo kung pwede natin siyang i-bold, italicize, or i-underline. And then, since parang dark po yung kulay ng ating rectangle, okay, pwede po natin palitan yung font color ng into white para mas readable naman po. And then next, okay, since cleaners tayo, so meron tayong schedule from Mondays to Friday. So, mag-i-insert po tayo ng rectangle. Okay, i-draw lang po natin siya by dragging. See to it po na magkakasya po yung rectangle natin na 5 sa ating page. So, para po mas madali, okay, i-click lamang po natin yung rectangle para mag-copy. Then, right-click, click copy, and then right-click again. Okay, paste. Then, iayos po natin siya. Every now and then, may makikita po tayong mga guidelines dyan na kung saan pinapakita niya kung nasaan yung center, pinapakita niya rin po kung magkakalinya po yung ating mga shapes or yung mga ginagamit natin dito sa publisher. Also, ayan po. So, tapusin po natin until 5 boxes. After that, okay, so, pwede tayong tignan natin kung kung magkakaline po ba yung ating mga shapes dyan. So, pwede natin pong i-click yung baseline. So, zooming into it, ayan, nakita po natin na magkakaline naman po yung ating mga rectangles or yung square or yung shape na ginamit natin. Okay? So, pwede din naman natin po yung i-uncheck, okay, if medyo naguguluhan kayo upon using it. Next, balik po tayo. Let's click insert, then draw text box. So, magda-draw tayo ng text box kung saan dito tayo magta-type. So, syempre, we will type there Monday. Ayan po.
So, highlight lang po natin. Let's make it, in the center. So, depende kung anong gusto mong font style, font size, and color. So, pwede natin iba-ibahin yan. So, i-explore lang po talaga natin si publisher. Okay, so palakihin natin. Siyempre, title yan ng day of the week. Then next, para hindi po tayo insert at magkakaparehas, copy lang po natin yan. Okay, so right click, then copy, and then again right click, paste po tayo. So i-adjust lang po natin, ayusin natin, then you can now edit it to Tuesday. Next, okay, same process, paste po natin, okay, don't worry kapag po ganyan. So, we have there the undo button para ayusin. Be sure na yung kiniklik natin is yung talagang text at hindi yung shape. Okay, so i-adjust po natin. Yan. Okay, do also or repeat this one again for Thursday as well as later on para kay Friday. So, that will be your titles for each boxes. Okay? So, after that, we can now edit the text. So, we could have this one as Wednesday. Okay, the other one for Thursday. And the 5th box for the Friday. Okay, now, so kung ayaw mo yung color blue, gusto mo maging colorful, you can also change the color of each box, of each shades. So, for example, sa Monday, gusto mo yung yellow. For Tuesday, just click shape format, shape fill, and then ayun, pili ka po ng kulay from there. If gusto mo ng ibang colors, pwede mo naman i-click yung more colors, and then you can, okay, select whatever color you like. For example, let's have pink, ayun. So, ulitin lang natin yung process, shape fill, more fill colors, punta tayo sa standard, and then for example, you wanted purple, ayan, you can choose purple, and then click OK. For Friday, for example, gusto mo din ng blue. So, hindi mo na kailangan mag-more fill colors. Ayun, may available naman na blue. Okay, yun po. Next, so kung gusto mo din naman namang may shape yung outline natin, you can also change the color. For example, kasi ang border mo is yellow and blue, you can use orange or blue. And this one, prefer ko maggamit ng orange. So, i-click ko yung orange. Kung gusto mo pare-parehas yung shape outline para meron namang uniformity sa yung design, okay, so i-click mo lang yung mismong box. So, click natin si Tuesday, punta tayo ng shape format. So, instead of i-click natin dyan, punta na lang tayo dun sa may orange. Ayan. So, pare-parehas para hindi tayo, okay, masyadong matagalan. Ayan. Okay, so pare-parehas silang orange. Next, okay, syempre, kailangan din natin i-insert kung sino-sino yung magiging cleaners per day. So, for example, okay, punta tayo ng insert, then draw text box tayo. Ayun. So, i-type lang po natin kung sino-sino sa mga classmates natin ang naka-schedule per day. So, you are 30 in class. You can divide that one into 5. So, pwede namang 30 divided by 5, magiging 6. Or kung mas konti kayo, you can have that one 5 per day. So, pwede nyo i-adjust, i-center yung mga pangalan, palitan yung font style, palitan yung font size, i-adjust ang color. You can do that one. Okay, dito gumamit ako, in-adjust ko yung line spacing para naman po hindi masyadong malalaki yung spacing per name, and then para ma-maximize ko, malakihan ko yung aking mga pangalan kung sino yung nakaatas per day. Okay? Sayang yung space, so pwede pa natin siyang lakihan into 22 or 24. Okay? So next, so para pas pare-parehas consistency ng ating size ng text, ng style. So, ika-copy na lang natin yan by clicking right-click, copy, and then right-click, paste. Okay? So, pwede na natin siyang palitan. Kung sino yung schedule naman po for Tuesday.
Okay, and do. Okay, i-repeat nyo lang po yung process kanina. So, right-click and then paste. So, yun. Iayos lang natin po siya dun sa ating shape. And then later on, ganun pa rin po for Thursday. Then later on, you can edit those names. Okay? So, there. So, from your activity in using Microsoft Word na, okay, you already explored in inserting shape. So, pwede na rin natin lagyan ng konting designs. Or, for example, gusto mo ng star. Okay, you can create there. Okay, i-shape. So, pwede naman po yung, yan, so, star. Ayusin lang po natin. Lagyan natin ng colors. Okay. Yan. So, pwede natin i-copy, ayusin lang natin. You can also add other shapes or other design, or you can also put images there. Basta, okay, connected siya dun sa ginagawa natin wherein grade 5 has main planers. And then, if you wanted also to put your name there as yung gumawa o who prepared that design, or lalo na isasubmit po natin siya as performance task, you can put, okay, sa bottom part yung pangalan mo, submitted by, okay, Edeline May Garcia, or your name there, and then adjust lang po natin, ayusin, and yun. Okay, that's how you will do po your performance task in, okay, EPP5 using Publisher. So, explore lang natin siya. Then, you can create your own design. So, thank you and bye-bye.